Magandang umaga, tanghali, hapon, o gabi po muli sa inyo. Gaya ng sabi ko nung nakaraan, ang susunod na pahayag ko ay may kinalaman sa kung sino ang Diyos na nagbigay sa atin ng Biblia. Nasa Biblia rin mismo ang kasagutan. Kapag tinanong ninyo ang iba't ibang mga tao kung sino ang Diyos, siyempre, iba-iba rin ang magiging sagot nila. Kadalasan, iyon ay depende sa kung ano ang nakagisnan nilang relihiyon. Maliban na lang kung may iba silang nabasa o napag-aralan at pinaniwalaan nila yon. Halimbawa, kapag tinanong mo ang mga Katoliko at iba't ibang grupo ng Protestante kung sino ang Diyos, kadalasan ang isasagot nila ay si Jesus. At ang mga bata ay tinatawag siyang Papa Jesus. Pag Muslim o Islam naman ang tinanong ninyo kung sino ang Diyos, siyempre ang sagot nila ay si Allah o si Allah. Para naman sa mga Hindu, bagaman marami silang sinasambang mga Diyos, ang lumikha ng lahat ayon sa kanila ay si Brahma. Marami pang sinasambang mga Diyos ang iba't ibang relihiyon, na gaya ni na Zeus, Hermes, Athena. At noong panahon ng sinaunang Israel, noong panahon ni Moises, ang mga taga-Ehipto ay marami ring sinasambang Diyos. Pero ang pangunahin dito ay ang kanilang Trinity na sina Osiris, Isis, at Horus. Marami pang iba't ibang Diyos ang sinasamba sa buong mundo. Kaya, totoong-totoo ang sinasabi ng Biblia sa unang Korinto, Kabanatang 8, Talatang 5, na maraming tinatawag na mga Diyos maging sa langit man o sa lupa. Ngunit sinasabi rin sa talatang 6 na para sa mga alagad ni Jesus, may iisang Diyos lamang, ang Ama. Sa Juan Kabanatang 17, Talatang 3, ay ganito naman ang sinasabi. Para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos, at ang isinugo mo si Jesucristo. Sa panalangin yan ni Jesus, ay mayroon siyang tinutukoy na iisang Diyos na tunay. Walang iba kundi ang kanyang Ama, ang nag-iisang tunay na Diyos. Ba na ito ay nagpakilala? Oo, matagal na siyang nagpakilala. Libu-libong taon na ang nakalipas. Sa Exodo, Kabanatang 6, Talatang 2 at 3, ganito ang ating mababasa. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, "Ako, si Jehovah, at nagpakita ako noon kina Abraham, Isaac at Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero may kinalaman sa pangalan kong Jehovah ay hindi ko lubusang ipinakilala sa kanila ang sarili ko." Bilang karagdagan, ganito pa ang sinasabi sa Gawa, Kabanatang 3, Talatang 13. Niluwalhati ng Diyos ng ating mga magulang
na sina Abraham, Isaac at Jacob, ang lingkod niyang si Jesus na ipinaaresto ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato, kahit pa nagdesisyon itong palayain siya. Ang sabi sa talatang aking binasa, ang lumuwalhati kay Jesus ay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ang tanong, sino ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob na lumuwalhati kay Jesus? Yun ay si Jehovah, ang Ama at Diyos din ni Jesus. Ganito pa ang sabi sa Kabanatang 20, talatang 17 ng Juan. Sinabi ni Jesus, huwag kang kumapit sa akin dahil hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya maliwanag na ang nag-iisang tunay na Diyos ay si Jehovah, ang Ama at Diyos ng ating Panginoong Hesus. Ang kataas-taasan at ang makapangyarihan sa lahat. Ayon sa awit 83:18 at Exodus 6:3. Ipinaalam ko, nais ko nga palang ipaalam sa inyo na ang ginagamit kong salin o translation ng Biblia ay ang New World Translation of the Holy Scriptures. Sa Tagalog ay ang bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan. Ito ay inilathala o published by the Watchtower Bible and Tract Society. Ang malaking pagkakaiba ng translation na ito sa ibang version ng Biblia ay ibinalik nito ang pangalan ng Diyos na Jehovah ng mahigit 7,000 beses na dapat lumilitaw ito sa Biblia. Bakit wala ang pangalan ng Diyos na Jehovah sa ibang translation ng Biblia? Bueno, sapagkat ito ay pinapalitan ng mga tagapagsalin o translator ng titulong Panginoon o Lord sa Ingles. Kaya sa mga kopya nyo ng Biblia ay madalas kayong makabasa ng titulong Panginoong Diyos o The Lord God in English. Yung titulong Panginoon o Lord, dapat yon ay Jehovah. Kaya ang tamang nakasulat doon dapat ay si Jehovah na ating Diyos, o sa Ingles, Jehovah our God. Sa pahayag kong ito ay nalaman ninyo ang iisang tunay na Diyos, si Jehovah. Siya ang makapangyarihan sa lahat at kataas-taasan. Subalit, may mga nagsasabi na ang pangalang Jehovah o Jehovah sa Ingles ay hindi naman original at inimbento lang. Ang sabi pa nga ng iba ay inimbento lang ito ng mga saksi ni Jehovah. Kaya ang aking ipapahayag sa susunod ay may pamagat na ang pangalang Jehovah, ito ba'y inimbento lang? Ito po muli si Ka Jesus.
Maraming salamat.